Magandang umaga po mga kababayan. Ah, Bago po ako maghanap ng i-content ko 'tong araw patungkol dito sa ating issue ng bayan about sa politika, may isi-share lang muna ako sa inyo. Itong konting kaalaman lang, nalalaman ko lang. Ito ay isang kagamitan sa ating pamamahay. Ginagamit ito sa ating, especially sa bandang kusina at saka doon sa banyo. Ito ay tinatawag na floor trap. So, isa itong fitting sa ating mga drainage system. At dito i-explain ko paano ito gumagana sa ating drainage system. Ito ay ilalagay especially doon sa banyo. Alam mo natin, karamihan dyan sa atin sa Pilipinas, ang drainage system na sa banyo lang. Pag sa kusina, nasa lababo lang. Wala doon sa sahig. Bihira lang yung naglalagay ng drainage doon sa sahig, doon sa bandang kusina. Karamihan kasi nasa banyo lang. Ito kasi ipapaintindi ko sa inyo kung paano ito gumagana. At bago natin i-discuss kung paano ito gumagana, pakita ko muna sa inyo itong hitsura dito sa loob. Ito ang parting looban. Yan. At ang size dito ay 4 inches diameter. Ito. At saka dito naman sa medyo malaki, ito ay ang 3 inches diameter. Itong buka dito. At saka itong tatlong sizes dito ay 2 inches in diameter. So, ang ibig sabihin nito, itong 4 inches, ito ang main. Ito ang nakausli banda rito. Kumbaga ito ang sahig dito sa ilalim ng sahig dito. Dito to ikakabit. Kumbaga pag bahay mo ay may second floor, sa bandang mga kasilas na ito, nasa ilalim ito ng sahig, nakalawit. Ito papunta doon sa drainage pipe outlet. Ito naman, galing ba sa shower, galing ba sa bathtub, or galing ba doon sa mga lavatory ninyo sa banyo. At ito naman, paano ito gumagana? So natural, tubig talaga yung dumadaan dito. Kumbaga, lahat dito ay mga input, mga inlet doon sa mga drainage ninyo. Sa mga tubig ninyo, itong galing na ginamit yung tubig. So dito talaga pumasok, yan. At saka pagdating dito sa loob, mag-accumulate itong tubig dito sa loob. Yon. Pag medyo umabot na siya sa level niya na tubig, saka siya aapaw pa dito. Tinatawag natin na outlet. Lumalabas ang tubig. Napakaganda rito mga kaibigan. Dahil ang karamihan sa atin ginagamit ay P-trap. Itong nakaganon ang forma sa P-trap. Ito ang trabaho niya, parehas lang ang function sa P-trap. Pero ang kagandahan kasi nito, kung halimbawa may barado siya dito, hindi na lumalabas ang mga tubig papunta doon sa sewerage natin, pwede natin na madukot dito mula dito sa ibabaw. Dahil malaki ang butas niya, di ba?
Napakakomportable dito. At saka ang kagandahan dito mga kaibigan, kaya sa sinasabi ko kanina, na ang function ay parang pit trap, dahil 'pag mag-accumulate na ang tubig dito sa loob, magsasarado na siya dito. Kumbaga water seal siya. So ang amoy na galing doon sa mga tangke natin, sa septic tank, hindi lalabas dito dahil naka-seal siya ng tubig. So mas maganda ito compare sa pit trap. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. Lalagyan natin ng tubig. So lagyan natin ng tubig ha. Yan, ito na. So ibig sabihin, banda dyan. So kung mapapansin natin, itong takip niya rito mga kababayan, dito, bubunutin natin na. Ayan. So pag halimbawa may tubig na galing dito, mga kababayan, may tubig na galing dito. So ibig sabihin mapupuno na siya. So mapupuno na siya dito. Mapupuno na siya banda dito. Yan. So aapaw na. Mag-i-spill na siya dito. So lalabas na yung tubig. Ang kagandahan dito mga kababayan, may trap siya dito para yung mga sulid, kung halimbawa may mga dumi-dumi, yung mga sulid na mga dumi, yan. Hindi siya didiretso dito. Kumbaga haharang siya, aapaw lang muna siya dito, ang tubig aapaw dyan bago lalabas. So maganda to dahil 4 inches yung laki niya, so kayang-kaya natin na madudukot mula doon sa ibabaw. So halimbawa ito sa flooring mo, to ang kapal ng flooring mo nasa mga 4 to 5 inches lang, so hanggang dito lang. So kayang-kaya natin madukot. Kung halimbawa maliligo tayo sa banyo natin, nalaglag yung kwintas o itong hikaw, na ano, so hindi siya diretso doon sa drainage mo, pwede mo siya dito makuha. Matrap siya dito, itong mga sulid dito, yung mga mabibigat, hindi siya maanod. Ito ang kagandahan dito. Ito ang tinatawag na floor trap. Yun.